dati nung bata ako, wala pa ako nakikitang ganyan dati. Talagang yung mga common na kulay pa lang. Pero ngayon talagang kalat na din yung mga yan. Electric blue, choco. Yan, mambon na hapon. Asin-asin lang muna tayo sa mga tab natin. Yan. Yung asin kasi, nakakatulong yan para labanan yung mga hindi natin gustong bacteria sa mga tank natin at saka mga tab. Ayan. Yan yung mga platinum gold, pinasok ko na muna kasi umaambo-ambon. Ayaw naman natin mabigla sila sa temperatura ng tubig. Ayan. At nag-aahon nga pala ako ng isa. Yan. Quick update lang din. Yan yung isa sa mga pinarawan natin. Kung mapapansin ninyo, para na siyang full gold. Yan. Parang lang naman kasi meron pa rin pagka-platinum. Yan. Pero ang laki ng improvement niyan. Hindi niya pa nahabol yung tingkad ng mga nauna. Pero ang laki na. Ang laki na ng improvement. Yan. Tapos kagagaling lang din naman ng juvie ng mga yan. Kaya yung katawan, lolobo pa yan. Basta bugbugin na live food. Yan. Ito na yun. Swabing yung kulay. Ganda din ng pattern niya. Lalo kapag naarawan. Pagka may liwanag ng araw. Ayan. Pati mata niya solid din. Naman buti nga wala masyadong namamatay kahit na medyo malamig yung panahon. Meron yung mga gapi pala. May isa o dalawang gapi na namatay. Pero mga bagong bili lang din. Papakita rin natin yun maya maya. Ayoko na sana mag voice over pa eh. Gusto ko rekta na lang sana sa video. Kaso masyado maingay yung mga pabo, manok, aso. Nag-iingay sila eh. Hindi talaga pwede. Ito nga pala yung mga binili kong mga guppies. Yan, mga bago. Yung mga molly nandyan dati, tinabi ko na muna. Lagay ko muna sa ibang lalagyan. Ito meron ako ditong bagong itong strain ng guppies. Pero lahat yan bibigay natin kay mama. Bale, ibabiyahe ko sa Rosario. Hindi ko kasi masyadong gusto talaga mag-gapi eh. Pero madali naman sila paramihin. Magaganda rin yung itsura nila. Pero mula pagkabata kasi talagang sa molly na ako nahilig. Molly, beta. Yan. Yan talaga mga trip ko mula bata. Tuliin natin yung albino full red. Ewan ko kung tama. Basta yun yung sikat na pangalan niya, AFR. Yan. Correct nyo na lang ako sa comment section kung meron akong mali. Yan. Yan din hirap kapag walang edge yung net mo eh. Hindi mo mahuli agad. Kapag pumunta na sa edge yung isda, wala na. Hirap na ulihin. Yan. Tingkad niyan, pulang-pula din. Ewan ko ano nangyari sa buntot, baka kinakagat ng mga female. Pero di mo naman maiwasan yan eh. Parte na yan. Sa guppies, hindi ko rin talaga alam kung paano tumingin ng pet grade, material grade, tsaka show grade. Wala talaga akong alam pagdating sa guppies. Yan. Wala, gusto ko lang din paramihin. Kaya bigay natin kay mama. Try natin kung maparami niya dun. Yan. Ito naman yung kung hindi ako nagkakamali, yan yung pea dirt. Pero hindi naman mahalagang alam natin yung ID ngayon eh. Kasi madali naman ng ipa-ID ang mga yan sa susunod. Marami naman nakakaalam. Yun lang, hindi nga lang ako. Yan, pea dirt. Medyo tahimik siya eh. Ayaw kumit na. Yan.
Ang alam ko kapag magsho-show ka ng gapi or beta, ganun, ite-train mo rin yung mga isda mo na gumit na. Alam mo yun, nasa gitna dapat ng tank. Doon dapat siya nagpapakitang gilas. Hindi sa baba, hindi sa taas. Talagang gitna. Kaya galing din. Ito naman yung ABT. Albino Blue Topaz. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce. Comment mo na lang, men, kung mali ako. Yan. Ito naman yung gusto ko sa gapi. Ito yung medyo natitripan ko yung kulay. Ang ganda, tingkad. Yan. Kaso sabi ng mga breeders, mga mahihirap daw paramihin dito yung mga albino. Kasi kakadrop pa lang daw nung female. Kinakain na daw talaga ng parents, yung mga fry, yun yung mga anak. Ito naman yung pastel. Yan. Kung mapapansin ninyo, ibang-iba yung female. Alam nyo, walang dating. Tingnan nyo yan. Yung male, yan yung may malaking buntot, matingkad, makulay. Yan. Yung female, parang wala lang. Yan. Swabe rin yun, pastel. Tapos dun sa dulo na tank, wala. May namatay dun. Nilamig yata. Bale, isang araw yata tinagal dito sa akin. Kakabili, tapos isang araw. Nadedo rin. Wala. Yung sa biyahe rin, tsaka lamig. Pero okay lang yan. Marami naman tayong nabiling copies. Lagay na lang din ako ng konting gapi grass. Siguro bibigay ko na lang din kay mama yan. Madali lang naman paramihin yung mga halaman na yan eh. Kahit hayaan mo lang. Kahit yung gapis, madali lang din. 21 days nanganganak na sila. Hindi katulad na itong mga mollies na to. Mga balloon na kung hindi ako nagkakamali, 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks. Yan. Kaya kung usapang pagpaparami, sa gapi talaga pinakamabilis. 21 days, ayan, mga anak na. Ito naman, pansamantalang lalagyan lang din mga dati lang din na mollies. May choco dyan, choco marble. Ito, mga fry, binugan ng mga gapis. Yan. Hindi galing sa albino yan eh, sa pastel nang galing yan. Bale, nagbuga siya ng 23. Tapos, ayan. Yan, nahayaan ko lang dyan. Binibigyan ko ng baby brine shrimp kada umaga, hapon. Yan. Okay naman. Yan naman, mga bagsang lang yan. Sa Ilocano, bagsang tawag nila. Sa Tagalog, kataba ata. Pinapakain ko sa arwana, tsaka flower horn dati. Nung di pa ganun ka ginaw. At yan naman, yung mga PKBM pa rin. Yan, naghalo ako ng isang baka dyan. Nakikita nyo yung black and white. Yan. Daming daon ng mangga, mga dried. Tatanggalin ko sana kaso nabasa ko naman na natural pala siyang antifungal tsaka antibacterial para sa mga tank natin. Kaya nayaan ko na lang dyan. Yan. Kung paano nyo nakikita yung mga PKBM sa video, ganyan din sa personal. Talagang para siyang kumikinang. Yan naman, mga fry. Yan, nag-drop yung lemonade, parang 2 batch na. Siguro nasa 30 to 40 din yung mga fry nandyan. Pinaghahalo ko na lang mga mollies, guppies, nandyan na. Tapos saka ako na lang i-ID kapag iaahon na sa susunod. Pakain ko dyan, lang din naman, baby brine shrimp. Nagka-hatch ako, tapos umaga tsaka hapon, nagbibigay ako. Minsan nagbibigay ako kahit tanghali. Yan. Yung mga lemonade, nandiyan muna. Trayo ng lemonade. Yan. Yan. Ito naman yung mga kinukulture ko na magnadap niya. Yan. Sa Indonesia tsaka Thailand, bago sila mag-breed, yan muna inuuna nila. Mga pagkain ng isda, live food.
Ang kagandahan dito, hindi kasi siya nag-evolve na parang kiti-kiti ganun. Hindi siya nagiging lamok. Wala, ganyan lang siya. Para siyang kuto sa ah, sa tubig. Pero kinakain ng mga yan, ano lang, mga lumot, ganun. Naglalagay ako dyan ng green water, tapos kinabukasan, kahit sobrang dumi ng tubig dyan, talagang kinabukasan, ang linis na. Ganun sila kagaling magpalinaw ng tubig. Pero yun din, isang purpose din talaga nila ipakain sa isda. Halos araw-araw kong kinukuhanan yan. Hindi ko nga alam kung dumadami sila o hindi. Pero di naman nazizero, kaya siguro dumadami kahit paano. Yan. Yan lang mga huli niyan. Ang konti oh. Tapos yun, banlawan lang. Yan yung mga kulay red tsaka pinkish. Kapag nilagay mo sa tab yan, lalangoy din sila, tapos parang na-activate yung predatory instinct ng mga isda. Hinuhuli talaga nila. Yan. Tsaka mataas kasi yung protein niyan, kaya talagang maganda siya sa isda. Yan, hugas lang konti. Yan. Dumi agad oh. Pero yan naman yung trabaho ng mga halaman, ang kontrolin yung nitrates tsaka yung ammonia. Yan. Kumbaga lahat ng nabubuhay sa tab na yan may kanya-kanyang trabaho, mula sa bacteria, halaman at mga isda. Ayan. May sarili silang ecosystem. May kanya-kanyang purpose din sila. Yung ibang tank ko, meron din mga shrimp, meron ding snails. Ayan, tagakain sila ng mga leftover na mga pellets or yung mga namamatay na mga magnadap niya, yung mga hindi naupuli na isda. Ayun. Ito naman, ganun din naman, hindi lang talaga masyadong makita yung mga magnadap niya dyan kasi maliwanag masyado dyan Pero dun sa mga ibang tanks, ibang tab, siguro mas malinaw yung kuha dun. Okay naman sila kahit malamig yung panahon, buti naman. So, mga guppies. Sa pagpapakain ko, di ako gaano nagbibigay ng mga pellets ganun ngayon kasi baka mahirapan sila mag-digest. Tapos paunti-unti lang talaga pakain. Saka na ako magbabawi kapag mainit na ulit. Yan. Nakikita nyo yan. Lalo yung male, abala siya na habulin yung mga magnadap niya. Yan. Pasensyahan nyo na parang wala akong gana ngayon kasi ang ginaw kakagising ko lang din, umidlip ako. Ayan. Tapos yun, kuha ulit dito na part, dito pala yung madaming magnadap niya, mali yung pinagkukuhanan ko kanina. Okay lang yun. Ganyan lang, laro-laruin mo lang yung net dyan, kukuha mo na yan. Yan o, dami yan. Diba, ang dami kong nakuha, kaso kanina paglagay ko nyan, yun o, ang galing, diba? Ang dami kong nahuli, tapos natapon. Ang hirap kasing magbanlaw kapag isa lang yung kamay na gamit mo. Pero okay lang yun. Bawi naman natin yan agad. Mga magnadap niya, ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, nanganganak sila ng 10 to 20. So kung meron kang 100 na magnadap niya,
Sobrang dami na nung hihanap nila. May nag-chat pa nga. Ayan. Yun o, kita niya agad. Pero siya pala nakakita, 3 silang andyan. Ayan. Yun o. Dito medyo malinaw yung kuha dito. Papansin nyo yung mga pinupulot niya, mga dap niya. Ayan. Yun o, takaw niya no. Yun, sana mapadami nga din yung guppy grass. And mabilis naman dumami yan, basta wag mong hintayin. Ano mo yun? Hindi mo namamalayan, ang dami na. Pero kapag kayo hinihintay mo, yan, sobrang tagal niyan kung hihintayin mo. Kaya relax lang. Ito naman yung mga nasa breeding tank. Bale may butas yung ilalim para kapag ka nanganak yung mga yan, kapag nanganak, lulusot sa baba yung mga anak, hindi na nila makakain. Yan ang purpose ng breeding tank. Medyo masikip lang pero yun nga, tulad nga ng sabi ko, pag naihatid ko na yung mga guppy sa Rosario, babalik na sila sa lalagyan nila. Yan. Medyo kinakapos tayo sa lalagyan ngayon kasi hindi pa dumadating yung in-order ko. Bale 10 na 5 gallon tanks, tapos 10 na beta tanks. Kasi tatry din natin magbeta. Tagal na rin mula nung last na beta ko, pandemic pa nun. Yun, trinay ko mag-breed nun, wala akong kaalam-alam dati. Talagang nanood ako konti, tapos nagtanong-tanong lang ako dun sa tito ko na try niya mag-breed dati. Yun, nakapagpapisa tayo, kaso ang mali natin, wala tayong alam sa BBS dati, hindi natin alam yung baby brine shrimp, anong ipapakain, kailan magpapakain, yung mga ganun. Kaya namatay din yung mga fry. Kaso nakapagpapisa tayo, ang dami nun dati, talagang solid yung binuga nun. Dami. Yun nga pala, pinagkaiba naman sa mga beta, mga female nun, egg layer. Hindi katulad na ito, mga platy, molly, guppy, live bearer sila. Bale, nagbubuntis talaga, tsaka nanganganak. Mga sunset, ang dami din dati niyan, nasa 70 na breeder size. Yung mga fry nun, hindi ko na alam gaano kadami, sobrang dami. Nilagay ko dati sa ref tub na puno ng plants, tsaka may mga shrimp din. Ayun, kaso nakita nung pato, naengganyo siya, lumangoy, tapos kinain niya, ubos. Pati yung mga hipon, ubos talaga lahat. Ayan. Tapos ito naman, ito yung may pinaka magandang tubig dito, talagang sobrang linaw. Yan kasi ang daming plants. Yun lang nakakaurat na part dyan kapag yung mga lumot nagte-take over. Pero normal lang naman yan. May mga hipon din dyan sa ilalim yan, kaya okay lang din. Yan naman, long body na molly. Hindi siya balloon, pero wala. Binili ko kasi ang ganda rin Ganda tignan. Dati nung bata ko, wala pa ako nakikitang ganyan dati. Talagang yung mga common na kulay pa lang. Pero ngayon talagang kalat na din yung mga yan. Electric blue, choco, yung mga ganyan. Dati wala akong makitang ganyan. Yung mga sabit-sabit. Dinadaldal ko dati yung mga yun nung bata ako. Tanong ako ng tanong, paano yung ganito, paano yung ganyan, kasi wala pang Google dati. Kumbaga, ang bagal pa ng net dati, talagang antayin mo pang mag-load yung video sa YouTube. Talagang ang hirap. Yun, tanong-tanong lang. Kilala ko pa nga hanggang ngayon yung mga yun yung mga nagbebenta sa sabit-sabit. Yun yung bumuo ng hilig kong to. Hindi ko alam, siguro naiinis na rin sila dati nung bata ako kasi
Ang daldal ko puro ako tanong, paano po yung ganito? Paano nyo po pinapadami? Yung mga taga San Fabian sila. Yun, shout out. Si Ate Mirna. Ayan. Ito naman yung beta. Ayan, kinokondisyon natin. Laki na nung tiyan yan. Bale next week. Pwede na yan sa alam. Tayo naman, wala naman masyadong bago. Nag-update lang din dun sa pinarawan natin. Tsaka yung mga bagong guppies. Ayan. Kung bago ka pa lang dito at umabot ka hanggang dito, baka naman pwede pa follow at subscribe. Yun, salamat.